Hello mga kausapang pantahanan! Isa na namang magandang araw na tayo magsasama-sama at magkakakwentuhan. At syempre, pag-uusapan natin ay kung paano tayo makakatulong para makapaghanda ng pagkaing masustansya at mura. So, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay actually napag-usapan na natin noon pero ibinabalik namin ni Mami Fem para lalo natin maintindihan ano ba ang meal extenders. Ayan, Mami Fem, magandang araw sa iyo. Ang ganda ng ating topic uli. Oo nga. Naku, Mami, I'm excited about this topic. I think most of our kausapang pantahanan ngayon na nakikinig ay interesado, no? Kasi ang mahal ng bilihin ngayon, Mami Narlene, Yes. di ba? For the past few weeks ay ating pong finiture ang mga vegetables na finiture ng ating mga She Works Women, at dahil nga that's in connection with National Nutrition Month and our anniversary, dahil yan ay video making contest. Ayan, so abangan po ninyo ang mananalo para sa ating video making contest. At meron kasing portion doon, Mami, na they need to like the video. At mag-i-start yan sa Sabado. Itong nga pala Sabado na to, mag-start na po yung liking contest. That's only part of the criteria. Ayan, so hindi ko na ho patatagalin. Atin pong alamin muli ano nga ba ang mga meal or meat extenders for budget meals and how to use them. Enjoy watching! And Mami Narlene, ano nga ba ang paraan para tayo ay makatipid pero masustansya pa rin? Yes, Mami Fem. Alam mo ba, Mami Fem, na itong ating pinag-uusapan ay tamang-tama dahil sa ngayon po, mga kausapang pantahanan, ang hinahanda ko pong pagkain sa aking mahal na asawa ay kinakailangang wala ng manok, walang karne, walang pork, at wala rin munang fish. Kasi meron kaming kailangang i-stop. So, ang suggestion ng aking healthcare na nagtumutulong sa amin ay more on vegetables. Pero syempre, naiintindihan ko po na pag puro gulay, iba rin po talaga ang lasa. At tamang-tama, pag-uusapan natin ang mga meal extenders para mapasarap yung ating pagkain. Ano ba itong mga meal extenders na ito? So nakikita ninyo sa ating larawan, meron tayong beans, meron tayong mushroom, may oatmeal, merong bread, at merong mga breadcrumbs, may tofu, at merong puso ng saging. Lahat po yan ay makikita natin sa ating kusina. At syempre, mas murang bilhin sa palengke. Using these meals, multitaskers lowers the overall cost of the meal you are preparing, but they won't decrease the quality of food you are serving. And mind you, no one will notice that you are using extenders. So yan po ay makakatulong sa paghahanda ng pagkain or ulam or gulay para sa ating pamilya. So ang tawag po dyan ay meal extenders. Opo, Mami. Yan, Mami Fem. At dahil nga dyan, ay umpisahan na natin, isa-isahin natin, ano nga ba, paano ba itong ginagamit as meal extenders? Yes. And usually, Mami, itong mga meal extenders na to ay ginagamit for to add a flavor din eh. Diba? Yan. So, umpisahan natin sa ating paboritong mga beans, no? Itong ating mga munggo, ating mga paboritong beans. Ayan. Alam mo, Mami, na isa sa paraan kung paano ho natin ito magagamit for our meals, na ito ay, kumbaga, yung ating, for instance, yung ating ground beef ay kukunti lamang, no? Kasi sa mahal nga naman ng bilihin ngayon, parang 500 pesos na yata ang kilo ng ground beef, no? Yes. Pero dahil mahal siya, minsan ang ating mga mommies ay binibili lamang mga 100 pesos or less. At ano naman ang pwede nating gawin para itong ating ground beef na konti lamang ay mapapadami. At yan po ay sa pamamagitan nitong ating mga beans. Ayan, dito po sa ating example na kung saan ay pwede ho natin siyang ihalo
sa ating paboritong spaghetti. Ayan. At syempre, yung ating mga classic na chili con carne, kasi sa chili con carne, mami, mas maraming beans yan eh. Diba? Kunti na lang yung ano. At akala mo social-social, o social siyang pakinggan, pero madali lang siyang gawin eh. Ay, totoo ka. Parang spaghetti sauce din, kaya lang may Mexican flair. No, lalagyan mo siya ng mga spices like cumin, para magkaroon siya ng ibang flavor na Mexican. Pero alam mo, mami, pwede mo yung ilagay, hindi lang sa iyong paboritong tinapay o kanin. Pwede rin yan sa spaghetti, yung chili con carne. At syempre, mami, sa mga gusto rin gamitin ito para sa meat, no? Kunyari, konti lang yung meat natin at gusto natin mapadami siya at nutritional ay protina rin naman ng beans, pwede nating ihalo yan sa ating paboritong meatballs. No? Ayan. At syempre, itong ating laging napapag-aralan, no? ang burger talaga. At ang pwede nating gamitin na meal extender ay itong ating beans sa ating paboritong burger. Ayan, yan yung mga paraan kung paano nagiging extender ang ating mga munggo-munggo. Yan. Sige, next naman, mami. Okay, ang next naman natin pwedeng gawing extender ay mushroom. Oh. Usually, nakakabili naman tayo ng mushroom sa palengke. Pero mind you ang gagamitin nyo yung mushroom na pangkain. Kasi syempre maraming mushroom dyan. Hindi po lahat ng mushroom ay pwedeng kainin. So, alamin natin ano ba ang mushroom na kinakain. We can also buy mushroom in cans, no? At nailalagay natin to sa spaghetti, pwede rin sa chicken dish, o kaya pwede rin again sa burger. Gagawin nyo instead of meat, mushroom ay nyo i-chop-chop at lalagay nyo as your mushroom burger. Mushroom adds wonderful flavor, texture, and moisture to the meat. Canned mushroom are excellent meat extender. You'll avoid the problem of dry ground beef when you add mushroom so your hamburger mix. Because the mushroom rehydrate very easily, enabling you to use less meat and more mushroom in recipes like soup and beef stew. Ang mushroom kasi, hindi siya nagpapadry ng pagkain. So, tulad halimbawa sa hamburger ninyo, less na lang ang meat, mas maraming mushroom, hindi po siya magdadry. Actually, Mami Fem, pag gumagawa ako ng spaghetti, either I use tuna and then with mushroom, pampahaba. Hindi na po ako naglalagay ng ham nor hotdog. Sorry po sa mga kumakain ng hotdog because they are processed food. Although ang spaghetti ay processed food din yan, pwede kayong maghanap din ng wheat, made of spaghetti na gawa para sa wheat flour. Yan. So, effect, ang mushroom ay nakakatulong at maganda rin ang mushroom sa katawan. So, less meat, more mushroom, more veggies. And kumbaga, Mami Fem, di ba ito yung mga plant-based na kailangan ng ating katawan? Oo, kaya nga healthy yung mga meal extenders na to, no? And of course, in addition, yung mushroom kasi may tawag siyang umami. Diba? Yung pangpalasa siya eh. Because of umami. Yes, oo. Diba? Sabi nila yung parang betsin umami. Oo. Tsaka, Mami Fem, meron ding dried mushroom na mabibili mo sa grocery. So, bago mo siya gagamitin, ibababad mo muna siya sa tubig para lumambot. Minsan malalapad siya, pwede mo siyang ikat-kat para naman hindi naman yung ang laki-laki ng mushroom na kinakain ng ating mga bagets. No? Meron akong mushroom na binili sa isang grocery na dried siya. Tapos, when I soak it in water so that I can incorporate that in my chop suey, water kung saan mo siya sinoke, may flavor. Correct. Kaya, pwede mo siyang gamitin din. Ayan. Masarap talaga ang mushroom. I particularly like the bottom mushroom. Ayan. And then, pwede natin gamitin meal extenders ang ating paboritong tinapay.
Kaya mami, itong ating mga tinapay na medyo ayaw na natin kainin, may pakinabang pa yan. All you have to do is to toast it. Yes. And after which, pwede nyo siyang dikdikin at gawing breadcrumbs. So, saan naman natin pwedeng ilagay ito? Siyempre, nagpapalasa kasi ang mga bread, mami. Kaya itong breadcrumbs, pag nilagay mo siya sa ating paboritong ground beef o ground pork o ground chicken, dumadami at nagkakalasa. Pwede siya sa meatballs, pwede rin siya sa meatloaf. Ayan. Pero make sure na when you incorporate that, ay hindi buo-buo yung bread, no? Dapat siya ay, yun nga, na may maliliit. No? And there are times, mami, na ang ibang cook, they soak it muna in milk, no? Yung bread, para nga naman lumambot. And then, kapag maliliit na siya, malambot na siya, then you can incorporate that in your favorite dish. Mas flavorful. Ayan. Yes. Ayan. And the next one is? Yan. Ang oatmeal, no? Ito yung common natin sa kusina nakikita. Lalong-lalo sa mga tulad ko na nagpapaliit. Kunyari, gustong lumiit or gustong hindi kumain ng marami. Usually, sa morning, oatmeal ang aking ginagamit, no? Ang oatmeal, meron siya rito sinasabing phytic acid in oats. Phytic acid can prevent us from absorbing all the nutrients contained in oats. And it can also strip some nutrients from our bodies. So, we want to soak our oats before using them when we can to decrease the amount of phytic acid. So, meron siyang tinatawag ng phytic acid na hindi rin kagandahan. But, sabi naman sa isang readings, ang old-fashioned rolled oats are better than instant oats because they are less processed and contain more nutrients or more nutrition. Although phytic acid has its not pleasing action, it can also be beneficial to our body because phytic acid contains antioxidants, which helps our bodies fend off free radicals. These free radicals can cause damage to our bodies. So, anything we can do to thwart them, the better. So, ibig sabihin, meron din siyang need, yung phytic acid. Kaya minsan, binababad muna para mabawasan. Hindi naman siya totally mawawala, but of course, yung may iwan, magagamit din ng ating body because it is also rich in antioxidant. Okay. So, kaya mga mamis, sanayin nyo rin yung mga anak ninyong kumain ng oatmeal. Kasi minsan ibang bata, hindi kumakain ng oatmeal. At ang oatmeal, I remember, sabi dun sa isang ginagawa kong soup, no, kasi more on vegetable, wala akong gatas na magagamit, wala akong available. And bawal si Daddy Wins ng gatas na, syempre, alam naman niyo yung mga gatas na from cow's milk, bawal yan. Ang kailangan lang niya ay soy milk or almond milk. Now, para ko siya mapapasarap ang soup na hindi walang lasa na para kasi potato lang talaga, dinagdagan ko siya, Mami Fem, ng oatmeal. Abay, ang ganda ng effect, para natuloy siyang may gatas na inilagay. So, lahat talagang plant-based. Wala nang animal-based, wala nang puro plant-based. So, yung aking potato soup na ginawa ay sumarap naman. Of course, with salt and pepper to taste, and of course, with onions, diba? Yung mga condiments na ginagamit ay mga hinahalo natin sa pagkain, ay yun na lang ating gagamitin. At wala na rin ako, Mami Fem, tinatawag nating toyo. Although, magkailangan din ng toyo because they are made of soybeans, pero pinapabawas muna ang toyo. So, talagang pure plant-based ang aking hinahandang pagkain. Kaya tuwan-tuwa ako sa pinag-uusapan natin ngayon. Ako din, Mami. At alam mo ba na may isang pag-aaral na kung saan ito nga, no, na pagka itong oatmeal natin ay ginawang meal extender sa ating paboritong burger, aba, sumasarap pala po. Yes. Tulad ng nabanggit mo kayo, sumarap yung potato soup. Yun din yung ginawa ng mga researcher na to. Kung saan yung oat protein nga ang tawag. Kasi may protein na din po itong oatmeal natin.
kapag nilagay po natin sa ating favorite burger, ay dumadami siya. At the same time, masarap din siya. Yan. Yan. At syempre, ang susunod, ang paborito natin, Mami, itong ating puso ng saging burger patties. Marami ang namamangha dahil ang lasa po niya ay parang meat. So, paano nga ba natin gagawin ang ating paboritong puso ng saging burger patties? Let's try this recipe from yummykitchentv.com. Kailangan natin ng isang medium-sized banana blossom, half a cup of flour, 2 eggs, 1 medium-sized onion minced, 5 cloves of garlic minced, salt and pepper to taste, at syempre, pag may burger, we need the oil to fry. So, paano ba ginagawa? Ito, Mami, may secret. Ayan. Una, you need to chop the ends of the banana blossom and remove the matured layers. Di ba pagka nag-ano po tayo nung itong ating paboritong banana heart, puso na saging, ang dami niyang layers, di ba? So, alisin natin siya. And then, slice the banana blossom into quarters. Yan, ating pong chop. No? And then, remove the core. Don't forget to remove the core. And then, soak the banana blossom in water, including the banana fingers. Ayan. Pagkatapos po natin siya ibabad, magpakulo na po tayo ng water o ng tubig. And you place the banana blossom and fingers. And then you boil them until soft and tender. So, yun ang secret dyan. You have to boil it. And when soft, drain the water and then transfer the banana blossom and fingers in a container and let it cool. At pag malapit na siya, you have to chop them into small thin bits. Maliliit, no? At pagkatapos nyo siyang palitin, ayan, you need to squeeze the liquid out by pressing them against the strainer. Pwede pala, by using the strainer, pwede mo siyang alisan. No? Pero you have to press it para mawala talaga yung tubig. And then after which, transfer the banana blossom bits in a large bowl. And then ito na, Mami, ang pampalasa. The garlic, onion, salt, pepper, and flour. Yan ang secret. Yes. Lagyan ito ng mushroom para mas lalong lumasa to. At syempre, meron tayong walang kamatayan na eggs. Beat the eggs in a separate bowl and then add in the patty mixture. Kasi itong egg, siya yung mag-hold eh. Diba? Kahit na merong flour. No? Ayan. Yes. And then, mix until well combined. No? And then, you have to heat some oil in a pan. And then, scoop a spoonful of the patty mixture into the pan. And then, flatten into patty shape. And then, fry until golden brown. And syempre, pag golden brown na yung kabila, then you have to baliktarin mo na lang siya. Ayan. And then, you need to transfer to a strainer or paper towel to drain the excess oil. Yun lamang po. Ganun lang kasimple, Mami. That's right. Marami na ang nasumubok nito at nagustuhan po talaga yung flavor. Ayan. Okay, so, pagkatapos natin sa puso ng saging, ano naman ang susunod? Mami Pem, ibalik mo muna dun sa saging, no, yung sa puso ng saging. May dadagdag lang po akong tip. Di ba pinakulo na natin yung saging, tapos niya chop-chop natin? Meron kasing part doon sa saging, lalo doon sa mabulaklak, parang merong string na manipis. Tinatanggal po yun. Although, syempre, pa isa-isa. Pero natatanggal po yun para hindi maging matigas yung ating puso ng saging na na-chop na. So, bago nyo siya talaga totally i-chop na maliliit, may tatanggalin kayong parang maliit na manipis na parang plastic. Pero hindi naman siya plastic. Yung parang, kumbaga sa isda, may tinik. Yan. So, tatanggalin po yun. Sige, tatandaan namin yan, Mami. Salamat. Oo, kasi naggawa na ako ng ganyan eh. Napansin ko para may matigas. Okay.
So next po ay soybean products, no? Ito po yung ating huling extender na pwedeng magamit sa ating pagkain. Most widely used as meat extender due to the characteristics, functional properties such as water, holding, gelling, fat absorbing and emulsifying capacities. And also, it has a high protein content, 38% po, and extensive use. It is concentrated in essential fatty acid, including omega-3, and contains more protein than milk without the saturated fat or cholesterol. Often used to feed farm animals, but is also a valuable source of many products that we eat, no? So napakalaking tulong pala talaga ang soybean. Kaya mahalaga yung, akala ko noon, Mami Fem, wala lang ang tokwa. Napalaking bagay pala ang tokwa. Tsaka yung taho sa mga bata, paminsan-minsan o kaya once a week, patry nyo po yung mga anak sa taho. Okay? So nilalagay po yan sa ground meat, tsaka yung mga meat patties ninyo. Ako, Mami Fem, yung aking ampalaya, nilalagyan ko siya ng tokwa. Yan. Ano naman talaga yan eh. Parang universal meal extender talaga ang tokwa eh. Oo. Diba? High protein kaya. Diba? Kahit sa gulay. Diba? Ayan. Kasi quality protein din talaga siya. Ayan. So ngayon alam po natin kung ano ang pwedeng gawin para madagdagan at dumami ang ating ihandang pagkain para sa ating pamilya. Naku, Mami Fem, maraming salamat sa pagtsatsaga mo na magkaroon tayo ng mga ganitong mga pinag-uusapan. At salamat na ako'y naisasali palagi sa iyong mga gustong iparating sa ating mga tagapanood at mga kausapang pantahanan. So, kami po ay nagpapasalamat ni Mami Fem at sana huwag kayong magsawa na kami ay samahan tuwing Sabado. O, Mami Fem. Yes. O nga, Mami Darlene, maraming salamat talaga at may panahon ka rin na samahan ako sa ating pong kwentuhan every Saturday. At syempre sa ating mga kausapang pantahanan, thank you for making us, kumbaga, happy. Kasi kung wala rin kayo, wala rin kami ni Mami Darlene. Kaya, like, share, and subscribe. Paki-invite na rin po ang inyong mga kaibigan o mga SheWorks women. Binabati ko po ang ating mga taga SheWorks, ang ating mga program coordinators and managers, especially for our executive director na si Ma'am Michelle Sheba. Yan. Hello po, and sana na-enjoy nyo po ang episode na ito. And see you soon sa ating pong December banding. Ayan. So, Mami Darlene, bago tayo magpaalam, paalala ko lamang po na ang video liking part ng mga 4 episodes na ating pong ipinalabas for the past few weeks ay 4 yan. So, ating pong inaanyayahan ko po na kung ano yung napupusuan ninyo sa mga videos na to. Itong the first video is actually the last video ay yung tungkol sa mixed vegetables and egg in oyster sauce. Tapos meron tayo nung isa pang video na yung pangatlo, ito po may yung bulanglang na sinabawang gulay. And then yung pangalawa, naano ko, Mami. Titingnan ko ano pa. Ayan, vegetable ukoy. At yung pinakauna ay yung dinengdeng. Ayan. So, 4 ang maglaban-laban na yan. And simula ngayon ay naanyayahan namin kayong i-like ang ating pong mga paboritong episode. Ayan. And of course, bukod doon ay nais kong i-announce na ang winners, malalaman po natin yan sa buwan ng November. Second week, i-announce po namin on air ni Mami Narlene kung sino po ang nanalo sa ating pong video making contest ng participants po ay ating mga SheWorks women.
Ayan, so Mami Nardine, what's your final words for our kausapang pantahanan? Maraming salamat po muli sa inyong walang sawang pagtangkilik sa amin ni Mami Fem. And please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Usapang Pantahanan. And if it is not asking too much, please include Lalin's project. It's about sewing and other activities in home economics. And please be safe, lalong-lalo na po ngayon, meron tayong long weekend. No? Be safe everyone, and we hope to see you again next week. Mami Fem! Yes! Ito po si Mami Fem. Si Mami Narlene. Only here sa Usapang Pantahanan. Bye! Have a nice Bye! weekend. God bless everyone!